Hello mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Ito po si Ka Eric, kasama nyo naman ngayon sa isa na namang episode ng ating video analysis at video talakayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng pananaw itong sumasambulat na iskandalo ng pagkalugmok ng trust rating and credibility ni Ginoong Marcos Jr. sa last quarter survey na ginawa po ng Social Weather Station or SWS. Mantakin ninyo, hindi pa natatapos ni Marcos Jr. ang halos kalagitnaan ng kanyang termino bilang presidente in his 6-year term na election noong 2022. Lugmok po sa -3 ang kanyang trust and approval rating. Ang pinag-uusapan po natin pag sinabing trust rating, ito po yung pagtitiwala ng taong bayan na kaya pa niyang mamuno at tama ang kanyang pamumuno sa ating gobyerno at sa buong Republika ng Pilipinas. At kapag sinabi pong trust and then ang isa is ang kanyang approval rating, kung sumasang-ayon pa ba? Pag sinabing approval rating, sumasang-ayon pa ba ang taong bayan na manatili siya bilang presidente sa ating bansa? Yan po ang ibig sabihin. O ulitin ko lang, ang trust rating, pagtitiwala at kumpiyansa ng mga mamamayan na kaya pa at matuwid pa ang pagiging presidente ng isang Bongbong Marcos Jr. Ang approval rating, tumutumbok po ito sa pagpayag o pagsang-ayon ng taong bayan kung kailangan pang manatili at pwede pang manatili si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Kung hindi mo pa natatapos ang termino mo, -3 ang rating sa iyo, ibig sabihin po below 0. No? Wala nang pagtitiwala, wala pang pagsang-ayon ang mga mamamayan. Yan po ang bibigyan natin ng paghihimay-himay at pananaw. Bakit ganito kalubha ang pagkalugmok ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga mamamayang Pilipino na manatili pa bilang presidente ng Pilipinas si Marcos Jr. Una, napakalaki po ng iskandalo na kanyang kinasasangkutan at walang naniniwala na hindi siya ang mastermind. Siya talaga ang pinaniniwalaan ng mamamayan na pasimuno kung bakit nawala ang 1.4 trillion pesos mahigit sa flood control projects na dinurubo ni Marcos at nila Romualdez at ng kanilang mga tauhan at mga aliporis na mga politiko. Yan ay nangyari sa loob po ng 3 budget cycle, 2023, 2024, and 2025. Lahat ng ito pinirmahan ni Marcos Jr. Pinalusot, even ang sinasabi na mayroong 470 billion pesos na didiskubre na mga insertions ng mga kongresista at ito ay hindi dapat pinalusot sapagkat wala ito sa National Expenditures Program, pinirmahan pa rin niya. Nagveto lang siya o pinagbawal niya o pinigilan niya ang 29 billion pesos. Pero mahigit 440 billion pesos po ang kanyang pinayagan na maging insertions o maging pork barrel para durubuhin at nakawin ng mga politikong kasabwat at kaalyado niya. So sino ang mastermind therefore kung ganyan po ang nangyari? Walang iba si Marcos sapagkat pinalusot, pinirmahan at ginawang batas. Ginawa nilang General Appropriations Act of 2025. Sa 2023 and 2024 budget, mahigit po 700 billion pesos ang kanilang unprogrammed appropriations. Pag sinabi pong unprogrammed appropriations, ito ay nangangahulugan na wala pang pondo, hahanapan pa ng pondo. Mula sa pangungutang, mula sa mga bagong buwis na ipapataw sa mamamayan, at mula po doon sa savings ng mga government-owned and controlled corporations, kagaya po ng nangyari sa PhilHealth, na nadiskubre ng Korte Suprema, it was indeed illegal, it was criminal on the part of Marcos Jr. and Ralph Recto na kanyang dating finance secretary at ang Kolokoy na promote pa bilang executive secretary nito ni Marcos
Sabi ng Korte Suprema, bawal, illegal, walang batayan sa batas. Dapat ibalik ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Yan, malinaw na ang mga issue na ito ay hindi maitatanggi at mahirap idiskarte ni Aling Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos Jr., na kaya pa niyang palusutan, kaya niyang bilog-bilugan ng pagsisinungaling at paghahabi-habi ng kung ano-anong diskarte sa propaganda dyan sa loob ng Malacanang. No amount of propaganda and public relations or PR operations will prevent the people from believing na ang pasimuno ng malawakang panunumbalik ng pangungurakot at malalim na paglubha pa ng korupsyon sa pundo ng gobyerno ang pasimuno itong magpinsan. Si Marcos Jr., si Martin Romualdez, itong mga kagaya nila Saldico, nila Yusek Cabral, at iba pang mga alipuris nila sa loob ng Kongreso, mga secondary players po ito. Of course, nakinabang sila, pero ang principal and mastermind, si Marcos at sila Romualdez. Pangatlo na punto, ito pong pagsambulat ng iskandalo na itinuro siya ng kanyang kapatid na siya ay chronic drug abuse. Operator ng droga sa loob ng Malacanang, nagdudurog at malawakan at matagalang nag-abuse ng droga at kaya apektado pati ang kanyang mental disposition, ang kanyang mental health, at kaya nga ayaw niya magpa-hair follicle test dahil mabubuko at talaga namang makikita ang residual effect ng droga na illegal o yung mga pagdudurog niya sa illegal na droga sa matagal na panahon. Ito po ay tumimo sa pag-iisip ng mamamayan. Bagamat hindi nila sinasabi yan openly in public, but the public belief that no longer a perception that Marcos Jr. remains to be a drug addict president. So nakakahiya, nakakaiskandalo po yan, lalo pa na ang nagbubulgar at nagbubunyag ng kanilang mga sikreto kung paano na involved si Marcos sa illegal na droga, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, ay mismong kapatid niya, isang senadora at isang kinikilalang political figure and political head sa pamilya nila bago maging presidente si Marcos Jr. So that alone, with the magnitude of scandal involving illegal substance and illegal drugs abuse involving Marcos, ay nakapagpahina ng kanyang approval and trust rating sa hanay ng mga mamamayan. Mantakin mo -3. Nangangalahati pa lang siya halos sa kanyang termino. Pang-apat na punto, itong pagpapasabog ni Saldico ng kanilang mga sindikato na operations kung saan ibinunyag ni Saldico na hindi lamang si Ginoong Marcos po ang nasasangkot kung ang pag-uusapan ay pagsindikato sa pundo ng gobyerno. Ang kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos, ang kanilang mga anak, lalo na itong si Sandro Marcos, ay involved sa malawakang mga agricultural manipulation of imports sa bigas, sa mga poultry products, and even sa sugar o sa asukal. At pati na ang pangingialam sa sindikato na operations ng Bureau of Customs. At ito ay hindi po kinontra ng asawa ni Marcos at ng kanyang bayaw na si Martin Araneta. The projections of involvement ng buong pamilya ni Marcos sa cartel-like, parang isang malaking pamilyang cartel o mafia, ang ginagawa ng pamilya ni Ginoong Marcos ay nagpadagdag po sa pagkawala ng pagtitiwala at pagsang-ayon ng mga Pilipino na manatili pa si Marcos sa pagiging presidente. Yan po ang mga dahilan. At syempre, hindi po matatawaran na ang kanyang maruming laro at maniobra sa politika, ang kanilang demolition attack laban sa kay Vice President Sara Duterte, na ginagawa nila ang lahat ng pagtapon ng uri ng putik, intriga at mga malisyusong atake sa propaganda. Ginamit pa niya ang CPP, NPA, NDF na mga urban operatives kasama si Martin Romualdez. Nagbuo sila ng tactical alliance sa kinasusuklaman ng mayoriya ng mamamayang Pilipino
at itinatakwil itong grupo ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, mga urban operatives. Ginamit nila, pinunduhan nila ito upang maging attack dogs o tagapag-atake laban kay Vice President Sara Duterte at kay former President Rodrigo Duterte. Yan, mga factors yan. Ang kanyang lantarang pakikipagsabwatan sa mga nabubulok at oportunistang politiko ng dilawan pinklawan na tinatawag na mga political zombies sa grupo ni Lola Layla de Lima, sa grupo nila Sunny Trillanes, the Big Joke Trillanes, sa paggamit niya sa kay grupo ni Hontiveros, kay Boy Lamas na pinagtampuhan ng toothbrush. Itong mga personalidad na ito, nabisto ng taong bayan na itong pinupunduhan ni Marcos at nila Romualdez. At gamit pa nila ang mga pinagnanakaw na pera o pundo ng mamamayan, yung tinatawag na mga allocables at insertions para paandarin itong maruming laro nila sa politika. Ang lahat ng ito ay hindi po na itatago sa pag-unawa at obserbasyon ng mamamayan. Yan po ang tinatawag na the incontrovertible truth, hindi mas pasusubalian, hindi maitatanggi na katotohanan. Si Marcos ang pasimuno ng maruming laro ng mga suhulan at maniobra sa bulok na style nila sa impeachment diskarte laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pinakamalala na ikinagalit ng taong bayan kay Marcos, isa ito, no, maliban dito sa the crime of the century, itong 1.4 trillion pesos flood control na dinambong at dinorobo ng sindikato nila Marcos at Romualdez, ang malubhang pagtataksil at pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, ang pagpapatapon, pagpapakulong ng iligal at walang humanitarian consideration na may edad na, may sakit na, matanda na itong si Pangulong Duterte, at kahit papano ay tinulungan ng pamilya nila na makabalik sa politika at sila ay pinayagan na maipalibing ang kanilang ama na tinatawag na diktador at pasistang leader noon sa panahon ng martial law at pinagmula ng pandarambong the greatest robbery sa gobyernong nangyari na hinigitan pa ng kanyang anak ngayon si Junior Marcos. Ang kanilang ama ay ginawan po ng mabuti ni Pangulong Duterte sa kanyang gobyerno, ipinalibing sa libingan ng mga bayani. Kahit na it was a very controversial political decision at nagbunga yon ng maraming mga pagpoprotesta at pagsalungat kay Pangulong Duterte, pinanindigan ni former President Duterte yon. Subalit anong iginanti o isinukli ni Marcos Jr.? Buong kataksilan na siya ay gumamit ng ICC. Ang ICC or International Criminal Court ay bogus. Since March 2019, wala na po tayong anumang natitira pa na treaty obligation sa ICC. The status of ICC sa Pilipinas po, ito ay non-entity. Sapagkat lumabas na tayo sa ICC, hindi na po tayo sakop ng Rome Statute na siyang bumubuo sa ICC. And so therefore, sa pagpapaliwanag na simple at payak, ang ICC ay bogus. In as far as Philippine authority, Philippine sovereignty and independence of our country, and our internal matters pertaining to questions of justice and legal procedures, wala na pong pakialam dapat ang ICC sa atin. Subalit anong ginawa ni Marcos Jr.? Kanya pong ipinadukot si Pangulong Duterte, ginamit niya ang mga bulldogs niya kagaya kay Nicolas Torre, at ang mga pulis at mga military ay kanyang walang hindi naniniwala na sinuhulan upang gamitin ang malakas na puwersa ng gobyerno at bitbitin si Pangulong Duterte ng sapilitan at ipatapon sa Netherlands at ipakulong ng hindi makatao at hanggang ngayon nakakulong pa doon sa bogus at parang sindikato na International Criminal Court. Ang kataksilan na ito, ang malagim na pagtatraidor ni Marcos kay Pangulong Rodrigo Duterte, who remains to be a very popular and very charismatic leader among the majority of the Filipino people, nakapag-contribute po ito, nakapagdagdag ito sa lubusang pagbagsak ng approval and trust rating
ni Bongbong Marcos Jr. At ang pinakahuli na mga aspeto ng pagkakaroon ng lugmok na gobyerno niya ay ang pagbagsak ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Sa ilalim ng 3 taon ni Ginoong Marcos, sumirit po ang ating utang sa halos 19 trillion pesos. Mula po sa halos 14.5 trillion lang yan nang umalis si Pangulong Duterte matapos ang kanyang termino, umabot po sa kulang-kulang 19 trillion pesos ang utang ng buong bansa, at hindi naman ito napakinabangan ng mga mamamayan. Di bali sa panahon ni Pangulong Duterte, ang build at ang mga infra projects niya, 90% na pakinabangan at halos very practical and very necessary. Kailangan, lalo na sa panahon ng mga pandemya, bumuelo ang build para mag-survive ang ekonomiya ng Pilipinas. Samantalang itong halos mahigit 4 na trilyong pisos na idinagdag na pag-uutang at pagkakautang ni Marcos sa mga mamamayang Pilipino, ang nakinabang nito mga flood control contractors, mga swapang at buaya na mga magnanakaw na kongresista, mga senador na tiwali, at of course si Marcos at sila Romualdez. Napunta po sa korupsyon ang mahigit 75% nitong mga pinag-uutang ni Marcos. Pinagtapal nila ito sa mga unprogrammed appropriations upang maipatupad ang mahigit 4,000 na flood control projects na ang karamihan noon ay pinagnanakaw, pinagdurubo. Yan po ang epekto niyan sa ekonomiya, bagsak. For every 10 Filipinos, sa bawat 10 Pilipino, halos 6 po ang hindi makakompleto ng 3 beses na pagkain sa isang araw. Yan ang tinatawag na involuntary hunger. Ang ibig sabihin po, wala talaga silang kakayanan na makakuha ng access upang makabili ng pagkain. Dahil walang trabaho, kulang sa trabaho, bagsak ang income. Mantakin mo 6 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ay naghihikahos at halos isang kain isang araw lang. Kaya po tumaas din ang self-rated poverty. Umabot po ang self-rated poverty sa Pilipinas sa humigit kumulang 58%. Mula sa dating 45% nang bumaba si Pangulong Rodrigo Duterte. So, makikita natin double figures ang pagbagsak at pagkalugmok ng kabuhayan, ekonomiya, at buong sitwasyon ng agrikultura ng ating bansa. Halos gumagapang po ang agricultural sector. Walang bastanting pondo, wala din pong masusi at matuwid na programang modernisasyon. Kaya, naging net importer tayo ng bigas, net importer tayo ng mga isda na napakalawak ng karagatan sa Pilipinas, subalit bagsak at lugmok ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Napakalawak ng lupaing dapat maging source ng pagkain, nag-i-import po tayo. Dahil zero program si Marcos pagdating po sa agricultural development and modernization. Halos mahigit po sa 18 months o kulang-kulang 20 months pa nga na hinawakan ni Marcos ang sektor ng agrikultura bilang incumbent or concurrent secretary. Ano nangyari? Lumaganap lang po ang smuggling. At ang seste, asawa pa niya at pamilya niya ang itinuturong involved sa mga agricultural smuggling and agricultural import manipulation. So lahat ng ito, kung ipagtatagni-tagni at bubuuin po ang kwentong ito, yan ang dahilan kung bakit -3 or below 0 ang credibility, integrity, at ang approval and pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino kay Marcos. Samantalang kay Sara Duterte, pilit nilang hinihilot ang kanyang trust and approval rating, mataas pa rin kahit hilutin nila at hilain pababa, plus 31. Pero maraming naniniwala na si Sara Duterte ay baka umabot yan ng mga plus 40. Hinilot pa yan, no? Ibig sabihin po, kulang-kulang 5 sa bawat 10 Pilipino naniniwala pa rin na maayos matino ang isang Sara Duterte na kaya niyang pamunuan ang ating bansa sakaling siya ay maitalaga bilang presidente kapalit ni Marcos Jr. Either by way
na magre-resign itong kulukoy na si Marcos Jr. or by way of an election. So, napakalayo ng kanilang diferensya. Bagamat tinatanggap natin na plus 31 or positive 31 ang ratings ni Sara Duterte, maraming naniniwala na ito ay plus 40 or plus 45. Hinilot lang ito para lang ipakita na hindi naman sobrang dihado ang kulukoy na si Marcos Jr. But nonetheless, the fact cannot be eliminated. Hindi mo kayang baliwalain o isantabi ang katotohanan ng impormasyon. Negative 3 or below 0 po ang kredibilidad, ang integridad, ang pagtitiwala at pagsang-ayon ng taong bayan ng mayoriya ng sambayanang Pilipino, isinusuka si Marcos Jr. At nailahad ni Ka-Eric ang mga dahilan po doon. Lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang agrikultura, tumaas ang kahirapan, dumarami ang walang trabaho, at lumala po ang kagutuman sa hanay ng ordinaryong masang Pilipino. Samantalang busog at bundat na bundat ang mga politikong magnanakaw, ang mga kurakot na mga barkada ni Marcos, ang mga oligarkong gahaman sa ganansya at tubo, sila ay bundat, puro barkada ni Marcos. Pero ang ordinaryong mga mamayang Pilipino, magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, katutubong pamayanan, mga mangingisdang maliliit, at pati na po ang maralitang lungsod, mga manggagawa, at ang mga maraming masa na ordinaryong nabubuhay sa isang kahig, isang tuka, sila po ay patuloy na nalulugmok at nalulunod sa kumunoy ng kahirapan. Habang nakikita nila at kanilang nararamdaman na ang pagnanakaw sa kaban at pundo ng bayan ay tuloy-tuloy, malaganap, malawak at malubha. At nakikita din nila na ang kaban ng bayan, ang resources ng ating buong lipunan, iilang pamilya lang rin ang nakikinabang kasama ang mga barkada ni Marcos. At walang inatupag si Marcos kundi puro laro sa apoy ng maruming politika. Puro pag-atake kay Pangulong Duterte, pag-atake kay Vice President Sara Duterte. All of this nonsense na ginawa ni Marcos ay nagpahila at nagpabagsak sa kanyang approval and trust rating. Wala nang ibang dahilan kundi siya mismo ay nag-self-destruct. Pag-uusapan natin yan sa susunod pang mga video analysis at video talakayan with Ka-Eric kung paano nag-self-destruct at nagkaroon ng self-inflicted social political damage into the Marcos administration ang sindikato na uri ng panggobyerno ni Marcos at Mila Romualdez. Advance Happy New Year sa ating lahat at sa gustong tumulong pa rin po at magtuloy-tuloy ang ating advocacy for people's agenda and good governance, ang atin pong people's movement, Bangon Sambayanan. You can support and help sa ating numero na ginagamit for line of support and GCash line. Ang numero po ay 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Kay Rohilda Celis po, kay Langging. Diyan po kayo pwede makapagpadala, pwede rin po kayo makipag-coordinate. At the same time, GCash line din po yan, ang 0916-308-7710. Mabuhay po ang sambayanang Pilipino at mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim, brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka-Eric. Mabuhay.